Sabi ng mga marirites, lulubog na raw ang MOA at ibang parte ng Pasay. Ito ba ay katotohanan o fake news lang? Nang dahil sa urbanization program na pinapatupad sa ibang parte ng Pasay, nakabuo ng ideya ang mga taong bayan ng maling akala. Isinagawa ang 256 hectares reclamation project sa Pasay dahil sa patuloy na pagtaas ng demand ng readily developed lands for urban expansion areas na siyang nagtulak sa real estate market sa Metro Manila patungo sa pinakamataas itong krisis sa pinansyal ng Asia noong 1997. Sa kadahilan ng wala ng ibang paraan upang palawakin ang existing inventory of land ng mga sentro ng urbanisasyon sa Mega Manila, ang patuloy ng pagtaas ng demand para sa mga lugar na nagbibigay daan at nakakatugon sa demand para sa mabilis sa komersyal at residential na paglago ay nakatutok sa mga coastal LGUs. Kaya't kinakailangan ng paglikha ng mga karagdagang lupa para sa aktibidad na pang-ekonomiya sa pamamagitan ng mga proyektong nagsasagawa ng lupa sa baybayin ng loob ng Maynila. Sa gitna ng LGU sa Metro Manila, ang lungsod ng Pasay ay isa sa pinakamaliit na aspeto ng lawak ng lupa. Gayunpaman may potensyal ito na palawakin ang kanilang lupain sa pamamagitan ng mga aktibidad sa reclaiming ng dagat. Alam niyo rin bang ang inihandang proyekto sa lungsod ng Pasay sa mga baybayin ay magiging karagdagang espasyo na maaaring pagtayuan ng mga gusali na siyang maaaring ilaan para sa turismo, opisina, tirahan, komersyal at iba pang hindi pang-industrial. Ang proyektong ito ay magdudulot ng mga sumusunod. Magkakaroon ng employment at livelihood ang mga mamamayan sa lungsod ng Pasay. Magpapasigla at magpapalago ng lungsod sa pamamagitan ng pagtatayo ng pangunahing infrastruktura, land to investors. Makakatulong sa pagresolba ng congestion problems at maisasakotuparan ang pananaw ng pamahalaan sa pamamagitan ng PRA. Kung kaya't, mali ang inakala ng mga marites. Hindi lulubog ang Pasay sapagkat isinasagawa nila ang reklamasyon upang paigtingin pa ang larangan ng ekonomiya sa kanilang lungsod na siyang makakatulong sa mga mamamayang Pilipino.